Habang naglalakad papabalik sa bahay nila Lola Corazon, ay nagsalita si Dante. Miss, ano nga pala ang pangalan mo? Katrina, apo ako ni Lola Corazon. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit dalawa lang kayo magkasama sa bahay? Pareho nang patay ang mga magulang ko. Pinatay sila ng mga gabunan na nakatira sa kabilang bundok. Bali, kapamayanan nila yung dalawang pinatay mo kanina. Iyon kasi ang mahirap sa pagiging albularya. Maraming galit sa'yo ng mga aswang o di kaya mga masasamang elemento. Kaya, kapag hindi ka nila magawang masaktan, ang pamilya mo ang sasaktan nila. Ganun ang nangyari sa amin. Napatay ni Lola yung aswang na sumugod sa bahay ng isang buntis. Apo pala iyon ng dating pinuno ng mga gabunan sa kabilang bundok. Kaya iyon, kami ang binalikan. Mabuti nga at dumating si Lola bago ako magawang mapas lang ng aswang. Kaya magmula noon ay kay Lola na ako nakatira. Kung delikado naman pala maging albularya, bakit hindi pa siya tumigil? Tumigil? Sa tingin mo, madaling tanggihan kung may hihingi ng tulong sa pintuan mo at luluhod habang nagmamakaawa ng tulong? Lalo kung alam mo namang may magagawa ka. Hindi iyon kayang talikuran ng lola ko. Kung ganon, bakit hindi niya lipulin ang pamayanan ng mga aswang para matigil lang ang pagsalakay sa inyo? Hala siya kung makapagsalita. Hindi mo ba nakita ang itsura ni lola ko? 60 plus na siya at hindi naman siya tipong Gabriela Silang ang talento sa pakikipaglaban. Tapos, sa pagiging albularyo naman, ay hindi rin siya pang babaylan level. Common albularyo lang siya. Hilot, pagpapaanak, pagsasantigwar, at kaunting orasyon. Yun lang ang kaya niya. Talaga? Bakit ang kwento sa akin ni Mang Maing ay nakikita raw ni Lola mo ang future gamit ang pangitain? Naku, hindi maaasahan ang pangitain niya. Minsan, makikita ngayon. Tapos after 30 minutes, mangyayari na agad. Kaya, ano pang paghahanda ang magagawa kung masyado nang malapit? Minsan, malabo rin ang nakikita niya. Hindi accurate. Kaya kung ako ang tatanungin, wala rin masyadong pakinabang. Kahit pa makita niya ang paparating ng mga aswang, tapos magaganap na in 10 minutes, anong silbi ng 10 minutes na iyon? Ipagbaba lang sa pamayanan ay 1 oras na mahigit. At kahit magtatakbo kami ay maaabutan pa rin. Kaya, ang nagsisilbing proteksyon lang namin ay ang aming bakuran. Kaso, mukhang nanganganib na rin ang bakuran namin. Dahil ang balita namin, may isang albularyo na umanib sa mga gabunan sa kabilang pamayanan. Ibig sabihin, magagawa noong kontrahin ang espiritual na bakod na inilagay ni Lola. Ano nga pala ang kailangan mo kay Lola? Medyo nagtataka ako dahil iyang sinasabi mong Mang Maing ay narinig ko na sa mga taga rito. Isa raw siyang malakas at mabangis na albularyo na taga Kastilya. Bakit kanya pinadala rito? May kalaban ba siya roon at hindi niya kaya? Kaya inutusan kanyang humingi ng tulong sa amin? Naku, hindi ganon Katrina. Nakita ko nang lumaban si Mang Maing. Mahigit sa 20 gabunan ang kinalaban niya at may iba pang mga klase ng aswang ang sumugod sa bahay niya. Parang naglalaro lang siya. Wala pa nga yatang 10 minuto ay patay na lahat. Bakit ka nga pala naparito? Sa loob ko na ikikwento ang lahat ng detalyeng kailangan niyong malaman para hindi na paulit-ulit ang pagkikwento ko. Okay, sa bagay tama ka. Lalo kung mahaba ang kwento na yan. Nakakapagod ikwento ng 2 beses. Wika pa ng dalaga at nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ng maglola. Pagkarating nila sa bahay ng maglola ay sabi ng dalagang si Katrina, "Tuloy ka Dante, maupo ka muna dyan sa sala at ikukuha kita ng tubig." "Salamat," sagot pa ni Dante at tipid ng umiti. Pagkabalik ng dalaga ay may dala ng pitsil at baso. Uminom ka muna. Siguradong napagod ka sa layo ng nilakad mo. Tapos nakipaglaban ka pa. Lumabas na rin ang lola ng dalaga mula sa kusina. Sige na.
simulan mo nang magsalita. Dahil kapag hindi ko nagustuhan ang mga sasabihin mo, ay kailangan mo nang umuwi agad. Lola naman, bakit naman kayo ganyan kay Dante? Para namang masamang tao agad ang turing niyo sa kanya. Iniligtas niya nga ako sa mga sumugod na gabunan. Oo, alam ko naman yun. Pero ayokong may iba pang tao ang madadamay sa problema ko. Sige na binata, sagutin mo na ang tanong ko. Okay po. Gaya ng nasabi ko na kanina, ako po si Dante, taga Mindanao. 4 na taon ang nakalipas ay sa gubat pa ako nakatira kasama ang aking buong pamilya. Kilala ang lugar namin na marami ang rebelde. Pero kahit ganoon ay mapayapa naman ang lahat sa amin dahil marunong makisama ang aking ama. Kahit pa kinukuha nila madalas ang mga alaga naming hayop pati bigas at kung ano mang makakain na makikita sa kusina namin. Hinahayaan lang iyon ng tatay ko para hindi kami pag-initan. Pero isang araw ay nilipol lang mga rebelde ang pamilya ko. Sila rin yung mga rebelde na madalas naming pagsilbihan at pakainin kapag dumadaan sila sa amin. Binaboy nila ang nanay at ate ko sa harapan ko mismo. Pinatay rin nila ang aking ama. Ako naman ay pinagbabaril nila. Pero humarang ang aking ina, kaya siya ang tinamaan at pinatakbo ako. Ako lang ang nakaligtas sa aming buong pamilya. Matapos noon, ay sa kasukalan ako nagpalipas ng ilang oras habang hinihintay na umalis ang mga rebelde. Pagkabalik ko sa bahay namin ay bangkay na ng pamilya ko ang naabutan ko. Ako mismo ang naglibing sa kanila isa-isa. Matapos noon ay sa bayan na ako tumira sa tiyahin ko. Sinanay ko sa pisikal na labanan ang sarili ko bilang paghahanda sa aking paghihiganti. Iyon rin ang panahong nakilala ko at naging kaibigan si Mang Ignacio, kapatid ni Mang Ismael. Nagpagawa ako sa kanya nitong aking itak at noong sa tingin ko ay sapat na ang aking pagsasanay, ay muli ako umakyat sa bundok at inabangan ang mga rebeldeng pumaslang sa aking pamilya. Pero nagulat ako dahil may pumigil sa akin noong sasalakay na sana ako. Iyon pala, iyon ay si Mang Ignacio. Ang sabi niya, mamamatay lang daw ako kapag itinuloy ko iyong aking pagsalakay dahil hindi ko pa kilala ang mga kakaharapin ko. Pero nagmatigas ako at gusto ko silang paslangin. Ang sabi niya na sumama muna raw ako sa kanya at mamatyaga namin ang mga rebelding iyon, lalo at may mga bihag silang kasama na kababaihan. Ang ikinagulat ko noong nagmasid kami dahil matapos silang gahasain ng mga kababaihan ay nagpalit sila ng anyo at kinain nila ang mga iyon. Doon ko nalaman na hindi lang sila mga rebelde, mga aswang at mga antingero rin pala. Kaya malinaw ko nang naiintindihan na wala akong ilalaban sa kanila kung ganun lang ang ipantatapat ko. Punyal at itak na pangkaraniwan lang ang meron ako noon. Kaya dinala ako ni Mang Ignacio dito kay Mang Maeng para matuto ng lihim na karunungan na magagamit ko para labanan ang mga aswang na rebelde. Hindi lang ito para ipaghiganti ang pamilya ko, kundi para pigilan na rin ang pananalasa ng mga rebeldeng aswang sa mga pangkaraniwang tao na naninirahan sa kagubatan at pambibiktima ng mga kababaihan mula sa bayan na dinadala nila sa bundok. Doon nila pinagsasawaan at kakainin. Ang sabi ni Mang Maeng, kailangan kong magkamit ng isang malakas na mutya para matapatan ko ang lakas ng mga rebelding iyon. Ang mutya ng pangil ng kidlat ang kailangan ko at ikaw raw ang makakatulong sa akin na magkaroon noon. Sabi naman ng dalaga. Lola, anong sinasabi niya? Huminga ng malalim ang matanda at sinabing, alam mo iho, matagal ko nang nakikita sa pangitain ko na may babagsak na pangil ng kidlat dito sa lupain namin. Kay tagal ko iyong hinintay dahil kailangan ko rin iyon para lipulin ang mga gabunan na panay ang pag-atake rito sa amin. Pero ang nakikita ko sa aking pangitain na hindi raw iyon para sa akin. Kapag pinilit kong kunin at gamitin, buhay ng apo kong si Katrina ang magiging kapalit. Hanggang noong nakaraang buwan, may bago akong naging pangitain tungkol roon. Isang binata raw ang kukuha noong pangil ng kidlat dahil para raw iyon sa kanya.
Kaya sa tingin ko, ikaw na nga ang binatang iyon. Sabi naman ni Dante. Ibig niyo po bang sabihin, tuturuan niyo rin ako kung paano iyon makuha? Oo, gagawin ko iyon iyo. Alang-alang sa pagliligtas mo sa apo ko. Pati ang pagkaing dasal ng mutya at mga susing kataga ay ituturo ko rin sa iyo lahat. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi ko alam kung kailan iyon babagsak. Gaya ng sinabi ko, matagal ko na iyong nakita sa pangitain. 3 taon na siguro ang nakalilipas, pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Kaya hindi ako sigurado kung gaano ka katagal maghihintay na dumating iyon. Handa ka bang hintayin kahit gaano katagal? Opo, Lola. Handa akong hintayin. Wala namang naghihintay na pamilya sa akin sa probinsya namin eh. Kaya ito ang priority ko ngayon. Di sige. Katrina, ipagamit mo muna kay Dante ang kwarto mo. Tapos ikaw naman ay sa kwarto ko muna matutulog. Tara na sa kusina, oras na para magtanghalian. Magsikain na muna tayo. At siya nga pala, Dante, habang hinihintay mo ang pagdating ng pangilang kidlat, ay magsisilbi ka sa akin bilang alalay ko sa panggagamot. Mag-aaral ka ring manghilot ng mga pilay at mga herbal na panggagamot. Opo, Lola Corazon, handa po ako. Mabuti naman kung ganon. Di halika na, magsikain na tayo. Aya pa ng matanda kay Dante at agad nang nagtungo sa kusina. Matamis naman ang ngiti na ibinigay sa kanya ng dalaga, na tila ipinapahiwatig na masaya itong manunuluyan si Dante sa kanila. Habang kumakain ay pinagkikwentuhan pa nila ang mga naging misyon ni Dante kasama si Mang Ignacio at Mang Maing noong makalipas na 2 buwan sa bayan ng Castilla. Matapos nilang kumain ay sinabi ni Lola Corazon, Katrina, pagpahingahin mo na muna si Dante. Tapos mamayang mga 3:00 ng hapon ay magpasama ka sa kanya sa igiban para alam niya rin. Tapos manguha na rin kayo ng gugulayin natin para mamayang gabi. Kalabasa, sitaw at okra ang kunin nyo. Magluluto tayo ng ginataang gulay. Tamang-tama at may dala siyang sardinas. May maipang sasahog tayo. Ako naman ay bababa saglit dahil may dadalawin akong buntis. Kakamustahin ko lang kung hindi na ba siya ginagambala ng mga aswang sa gabi. Nilagyan ko na kasi ng pangontra ang bahay nila. Pero hindi ako sigurado kung magiging epektibo ba iyon. Kaya dadalawin ko na rin. Okay po, Lola. Kami na ni Dante ang bahala rito. Sagot pa ng dalaga. Matapos makakain ay agad nang pumasok sa kanyang silid ang matanda. Sabi naman ng dalaga, Tara Dante sa kwarto mo. Tutulungan lang kita mag-set up. Katrina, salamat ha. Ikaw tuloy ang mawawala ng tulugan dahil sa pagdating ko. Ano ka ba? Malapad ang papag ni Lola sa kwarto niya. Kaya wala itong problema sa akin. Kasyang-kasya kami roon. Heto ang kumot mo. Tapos 2 unan. Ito naman ang pansapin. Paano? Bahala ka na mag-set up ng mga gamit mo rito. Mukhang matagal-tagal ka namin makakasama. Oo nga nakakahiya sa inyo. Ano ka ba? Wala yun sa amin. Malaki ang maitutulong mo sa amin habang narito ka. Tamang-tama, balak ko ring palawakin ang bakuran nitong bahay namin para nasa loob na rin mismo ng bakuran ang gulayan. Para hindi na ako maabangan ng mga susugod na aswang rito tuwing kumukuha ako ng gulay, lalo na kapag hapon. Ha? Bakit? Hindi ba iyon ang unang pagkakataon na may aswang na nag-abang sa'yo? Hindi, pangatlo na yun. Pero kadalasan ay sa hapon. Kaya hindi ko inaasahan na pupuntahan nila ako ng tanghaling tapat. Kaya hindi ko rin napaghandaan. Ganun ba? Sige, handa akong tulungan kang palawakin ang bakuran ng bahay nyo. Para dito ka na nga sa loob magtatanim ng gulay. Paano Dante? Magpahinga ka na muna rito ha. Mamayang 3:00, gagambalain na kita para mag-igib ng tubig. Oo, walang problema. Siya nga pala, Katrina. Ilang taon ka na? 19.
Magbe-20 na ako next month. Bakit mo na itanong? Baka itatanong mo rin kung may boyfriend na ako. Ang sagot ko dyan ay wala. 2 beses na ako nagkaroon ng manliligaw. At it turns out, hindi lang pala ang puso ko ang target nila. Pati na rin lahat ng laman loob. Dahil mga aswang pala ang mga loko. Mabuti at nagdala ako ng langis noong makipag-date ako. At nakita kong bumula iyon. Kaya umatras na ako agad saka umuwi. Tapos kinagabihan ay sumugod rito. Makikipag-usap lang raw. Ayun, sinabuyan ni Lola ng asin sa muka. Hindi na muli nagpakita. Ikaw, paano ko masisigurong hindi ka aswang? Sabi naman ni Dante. Di sana bumula na ito. Uwi ka niya sabay angat noong maliit na botelya mula sa kanyang bulsa. Palagi ka rin palang may dalang ganyan? Oo. Pero habang tumatagal, nagiging matalas na ang pakiramdam ko. Nalalaman ko na kung aswang ang isang tao. Kahit pa wala ang botelyang may langis. Naaamoy ko na ang balansang singaw ng katawan nila at ang mainit na aura na nagpapatayo ng mga balahibo ko sa batok. Ganun lang. Matik na yun. Kumpirmadong aswang. Wow, ang galing naman pala. Ibig sabihin, maaga mong mararamdaman kung may aswang sa paligid ng bahay namin, kahit hindi pa ako titingin sa botelya maya-maya. Oo, kaya ko nang maramdaman iyon. Okay, sige, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka. Uwi ka ng dalaga at nagtungo muli sa kusina. Si Dante naman ay saglit na humiga sa kawayang higaan sa silid noong dalaga. Napapikit siya sa sarap ng pakiramdam na maiunat ang pagod niyang likod. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang tuluyang mapakalma ang sarili at maalis ang pagod hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Habang malalim ang tulog ay nakaamoy siya ng mabango. Noong una ay hindi niya maisip kung saan iyon nanggagaling dahil malalim nga ang kanyang tulog. Pero hindi rin nagtagal ay unti-unting bumababaw ang tulog niya. Bahagya siyang nagmulat ng mga mata pero hindi siya gumagalaw. Nakita niyang naroon sa loob ng kwarto ang dalagang si Katrina. Nakatapis lang ng puting tuwalya habang naglalagay ng lotion sa mga binti, hita at braso. Nanlaki ang mga mata ni Dante sa nakita. Hindi niya akalaing ganoon pala kaganda ang hubog ng katawan ng dalaga. Makinis at maputi rin ito. Hindi kasi madaling mahahalata dahil mahilig magsuot ng dark-colored t-shirt at maluwag na shorts ang dalaga. Kaya ngayong nakatapis lang ito, ay makikita ang balat sa balikat at sa braso. Kaya napatunayan niyang makinis ito at maganda. Noong makita niyang akmang titingin na sa direksyon niya ang dalaga, ay muli siyang pumikit at nagtulog-tulugan. Narinig niyang bumukas pa ang kahoy na kabinet at kumuha ng maisusuot na damit ang dalaga. Kaya nagpatuloy lang si Dante sa pagpikit hanggang sa marinig niyang nagsalita ang dalaga. Pero nakaupo na iyon sa papag malapit sa kanya. Marahan siya nung tinapi. Dante, gising na. Pasado 3:00 na oh. Mag-igib na tayo para hindi tayo gabihin. Mahirap na, baka may nakaabang na naman sa atin mamaya na aswang. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata niya si Dante at nagkunyaring kagigising lang. Uy, nakaligo ka na pala. Akala ko sa igiban ka maliligo. Hindi na, nainita na ako eh. Tamang-tama, marami pa namang tubig sa banyo. Kaya ginamit ko na. Tutulungan mo na muna ako mag-igib. Kaya mapapalitan ko rin iyon. Okay, sige. Uwi ka ni Dante at diretso nang tumayo sa kalumabas ng silid. Pagkarating sa sala ay sabi ni Dante, Si Lola Corazon, nasaan? Nasa pamayanan na iyon sa ibaba. Kanina pa yun umalis eh. Pero bago makalubog ang araw ay babalik na rin iyon. Ganun ba? Sige pala, tara na, mag-igib na tayo. Dante, magdala ka ng panligo mo para doon ka na rin maligo. Okay, sige, tama. Naiinitan na rin ako eh.
Agad na ngang umalis ang dalawa para magtungo sa isang batis. Doon maliligo si Dante. Sa unahan lang kaunti ay meron namang maliit na balon kung saan naman pwedeng mag-igib ng tubig na pang-inumin. Samantala, sa kampo ng mga gabunan sa kabilang bundok sa unahan ng Sitio Carmela ay nakatanaw sa malayo ang supremo ng mga gabunan na si Douglas. Veronica, nasaan ang mga pinsan mo na umalis kanina para dukutin ang apo ng albularyang si Corazon? Wala pa po, ama eh. Paanong wala pa? Hapon na. Kanina pa sila umalis bago magtanghalian. Nagsalita naman ang matandang albularyo na kanang kamay ng supremo ng mga gabunan na si Douglas. Supremo, huwag mo na silang asahan. Hindi ko na nararamdaman ang aura nila. Isa lang ang ibig sabihin noon, patay na sila. Ha? Paano nangyari iyon? Hindi naman sila susugod sa loob ng tahanan ng albularya. Aabangan lang nila ang apo noon sa labas. Sabi naman ni Veronica na nag-iisang anak ng Supremo. Ama, bakit nyo ba gustong ipadukot ang apo ng matandang si Corazon? Pwede namang sugurin na lang natin ang bahay nila at patayin silang pareho at ilaman tiyan. Hindi anak, wala tayong mapapala sa ganoon kung ganoon ang gagawin natin. Hindi ko papatayin si Corazon kapag nahuli ko siya. Gagawin ko siyang katuwaan dito sa pamayanan natin. Ang apo niya naman ay gagawin kong palahian. Bata pa iyon at sariwa pa ang sinapupunan. Kakayanin noong magluwal ng anak taon-taon. Kaya marami iyong malilikhang kalahi natin. Mga kapatid mo na may purong dugo ko. Mas magiging malakas ang ganoong binhi kaysa manghawa ng taong nasa tamang edad na. Makukuha lang nila ang pagiging aswang ko. Pero hindi ko sila magiging kasing lakas at kasing talino. Hahayaan kong mabaliw si Corazon sa paghihinagpis sa makikita niyang magiging aswang ang kanyang pinakamahal na apo. At siyang pagmumulan ng mga bagong binhi ng mga aswang na gabunan mula sa aking sariling punla. Sabi naman ng anak na dalaga, Matalino ka nga, ama. Tama kayo. Pero anong gagawin natin ngayon kung patay na ang dalawa kong pinsan na sumugod roon? Magpapadala tayo ng 5 tauhan doon mamayang gabi para salakayin sila at ituloy ang pagdukot sa dalaga. Ikaw na ang pumili ng mga ipapadala mo roon. Pwede na iyong 5. Masyado na nga iyong marami. Masusunod, ama. Sagot pa ni Veronica at agad nang tumalikod. Muling nagsalita ang supremo ng mga aswang na si Douglas. Apong Agum, ano nang balita sa ginagawa mong orasyon na kukontra sa espiritual na bakod na inilagay ni Corazon sa bakuran niya? Tapos na ba? Hindi pa, Supremo. Pero bago pa ang sunod na pagsikat ng buwan, ay sigurado akong handa na iyon. May ilang sangkap lang akong kailangan makumpleto. Sige, bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay na mapasakamay ko ang maglolang iyon. Kailangan magbayad ni Corazon ang pagkakautang sa akin. Siyam sa mga hinawaan ko bilang aswang ang napagaling niya. Hindi pa rin naman kayo sobrang nagapi, Supremo, dahil may natira pang 6 na hindi niya naagapan at tuluyang naging aswang. Oo, tama ka, Agum, pero hindi iyon sapat. Malaking karagdagan na rin sana sa puwersa ko iyong siyam na pinagaling niya kung hindi lang napakialaman ng pakialamerang albularyang iyon. Hayaan niyo, Supremo. Hindi magtatagal ay hawak niyo na ang buong bayan na ito kapag nabihag na natin ang maglola. Kahit ang apo lang niya ang mahuli niyo, ay sigurado akong kusa ng susuko ang lola. Mailigtas lang ang apo niya. Oo, tama ka, Agum. Iyon talaga ang balak ko, kaya ko ipinapadukot ang apo. Para kusang loob na sasama rito ang lola. Wika pa ng Supremo habang nakangiti. Sa labas naman ng bulwagan ng Supremo ay tinawag ni Veronica ang 5 sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Makinig kayong 5. Pumunta kayo sa tahanan ng albularyang si Corazon.
Hanapin niyo roon sina Juner at Elmer. Kanina pang tanghali sila nagtungo roon, pero hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi. Kaya gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanila. Habang ang tatlo sa inyo ay mag-iikot upang hanapin sila sa paligid ng bahay, dalawa naman sa inyo ang mag-aabang na lumabas ng bakuran ng apo ng matanda. Dukutin niyo siya at dalhin rito. Kautusan ito mula sa ating mahal na Supremo. Kaya huwag kayong papalpak kung ayaw niyong ulo niyo ang maging kapalit. Sige na, umalis na kayo. Uwi ka pa ni Veronica at agad nang nagsialisan ang 5 mga tauhan. Samantala sa bahagi naman nila Dante, matapos malagyan ng tubig ang 2 container at 4 na maliliit na galon na para sa inumin, ay naligo na muna si Dante sa batis. Sabi ni Dante, "Ang daya mo naman, Kat. Nauna ka ng maligo. Ang sarap pala maligo rito sa batis nyo eh. Sana sumabay ka ng maligo sa akin." "Naku Dante, sa susunod na lang. Marami pa akong gagawin sa bahay. Hindi tayo pwede magtagal rito. Anong oras na oh? Ginataan pa naman ang iluluto natin. Kaya marami akong hihiwaing gulay." "Ah, ganun ba? Di sige pala, tara na." Sagot pa ni Dante at agad nang tumayo. "O sige, tara na nga." Pagsang-ayon naman ng dalaga at pinasan na ang saklay na kahoy at sa magkabilang dulo ay nakalagay ang tig-2 galon na may tali. Kay Dante naman iyong 2 container. Napabilib pa ang dalaga dahil tila hindi yun mabigat para kay Dante. Kalmado lang itong naglalakad, hindi nagmamadali, at nagsasalita pa nga habang naglalakad na parang walang bitbit na mabigat. Sabi pa ng dalaga, "Mukhang talagang pinaghandaan mo ang pakikipaglaban sa mga aswang, no? Kasi parang baliwala lang sa'yo ang bigat niyang 2 container. Tsaka nakita ko yung ginawa mo kanina sa mga aswang. Isang suntok lang ang binigay mo sa tagiliran. Malayo ang kinatalsikan at nabalian pa ng tadyang." "Ah, yun ba? Matagal na pag-iinsayo rin ang ginugol ko para makasuntok ng ganoon kalakas." "Ah, kaya pala." Sagot ng dalaga. Ayaw kasi ni Dante na sabihin sa dalaga ang totoo kung bakit ganoon siya kalakas, na dahil iyon sa mutya ng kalabaw na hawak niya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay sabi ni Dante, "Manguha ka na kaagad ng gulay pagkarating natin. May nararamdaman akong hindi maganda." Agad namang dinukot ng dalaga ang botelya ng langis sa bulsa nito. "Hindi naman bumubula ah." "Basta, maniwala ka sa akin. Alam ko ang pakiramdam kapag may darating na panganib." "Okay sige, sabi mo eh." Wika pa ng dalaga at dali-dali na pumasok sa loob ng bahay noong makarating sila. Habang si Dante naman ay nanatili pa sa labas ng bakuran at patuloy na nakikiramdam. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Lola Corazon. "Uy, Dante, magkape muna tayo sa loob. May dala akong matigas na tinapay. Bigay sa akin sa pamayanan. Tara, magmerienda tayo." "Sige po Lola, mamaya kapag nakapasok na sa bakuran si Katrina, nangunguha pa siya ng gulay na lulutuin." "Ayos lang siya dyan. Pwede mo nang iwanan, maliwanag pa naman." "Hindi po, may nararamdaman akong paparating na panganib." "Ah, ganun ba? Sige, ikaw bahala. Magpapainit muna ako ng tubig sa loob para sa kape natin." Wika ng matanda at pumasok na sa loob ng bakuran. Makalipas ang ilang minutong pangunguha ng gulay ay natapos na rin ang dalaga. Sabi noon, "Dante, makikisuyo naman ako. Pakayod ng 2 nyug para dito sa lulutuin nating ginataan. Nasa ilalim ng lutuang kahoy ang mga nyug." "Okay sige, walang problema." Sagot pa ni Dante at nagtrangka na ng tarangkahan matapos makapasok ang dalaga. Habang nagkakayod ng nyug si Dante ay ipinagtimpla naman siya ni Lola Corazon ng kape. "Oh, magkape muna kayo. Masyado kayo nagmamadali sa pagluluto niyan eh. Maaga pa naman." "Lola naman eh, mahirap nang kumilos kapag madilim na ang paligid. Kaya gusto kong bago pa makalubog ang araw ay nakaluto na ako ng lahat.
para kakain na lang mamaya. Okay, sige. Siya nga pala, Katrina, yung pinaanak natin noong nakaraang 3 buwan na nakalipas. Magpapabinyag raw sa Sabado. Imbitado tayo. Sinabi ko naman na may +1 tayo dahil isasama natin si Dante. Ah, talaga po, Lola? Ayos. Matagal na akong hindi nakakapasyal sa babae. Okay, sige. Pupunta tayong 3. Sabi naman ni Dante. Sigurado po kayo? Kailangan kasama pa ako? Ayos lang din naman sa akin na maiwan dito sa bahay. Ano ka ba, Dante? Mas ligtas kami kung sasama ka sa amin. Magaling ka naman pala makipaglaban. Sa bagay, tama po kayo. Wika pa ni Dante, saka humigop na ng mainit na kape at ipinagpatuloy ang pagkayod ng niyog. Makalipas ang 1 oras nila doon sa kusina, ay paluto na ang ulam na niluluto ng dalaga. Sabi naman ni Dante habang nasa may pintuan ng kusina at nakatanaw sa malayo. May mga aswang na paparating. Sabi naman ng dalaga, hindi pa rin bumubula ang langis ko. Kasi medyo malayo pa sila. Pero siguradong paglubog ng araw ay mas lalapit pa ang mga iyan. Madali naman kasi sila makikita kung lalapit sila ng sobra. Hindi sila maikukubli ng mga puno ng mais na hanggang tuhod pa lang ang taas. Kaya nakadistansya pa sila sa ngayon. Sabi naman ni Lola Corazon, talagang wala silang balak tigilan ako ah. Ay, ang mga aswang talaga. Masyadong mapaghiganti. Akala mo naman may pinatay ako sa lipi nila. Wala naman. May pinagaling lang ako ng mga nahawaan ng pagkaaswang. Kaya hindi pa yun maituturing na kalipi na nila. Sabi naman ni Dante, huwag kayong mag-alala, Lola Corazon. Habang narito ako ang mag-aasikaso sa mga aswang na susugod rito. At bago ako umalis, ay sisiguraduhin kong ligtas kayo rito ni Katrina. Paano mo iyon gagawin, Dante? Basta, ako na po ang bahala roon. Okay, sabi mo eh. So paano? Maghapunan na tayo ng maaga habang hindi pa sumasalakay ang mga aswang sa labas. Sabi naman ng dalaga. Papaano natin mapapalapit ang mga iyan mamaya kung lalabanan mo sila, Dante? Hindi gagamitin kitang pain. Kunyari, magkikwentuhan lang tayo sa labas ng bakuran para lumapit sila. At kapag nasa malapit na sila, ay saka ka papasok sa loob ng bakuran. Okay, sige, payag ako. Sagot pa ng dalaga at nagsimula na maghain ng kanilang panghapunan. Pansamantala, po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 14. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.